remember this new year 2021. Okay, so atong abrihan ang atong mga Biblia, Numbers chapter 15 verse 40 na atas sa ikatulo ka mensahe, no? Number 1, ang atong giisgotan, remember the power to get wealth is belong to God. And number 2, remember His purpose of allowing us to have wealth, to establish His work. And number 3, remember the Lord's name. He is our Savior, the Lord Jesus Christ. He is the rose of Sharon and the lily of the valleys. O ang atong Ginoo, usa siya ka Dios nga atong masaligan. He is a faithful God. O salamat ta for how many years atong nakita ang atong Dios. He is faithful to every one of us. Usay ang tao, ang Kristohanon dili ta faithful. Apan ang Ginoo, He is faithful to us. Sometimes doon na lang mga butang nga mo hitabo sa atong kinabuhi nga dili na itong masabtan. Apan kung mapadayon lang ka sa Ginoo, maabot ang panahon nga imong masabtan nga nung gitugot sa Ginoo ang mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi. Okay, Numbers chapter 15 verse 40, akong basahon, that ye may remember and do all my commandments and be holy unto your God. Palihog ko sa mga bata, ayaw ninyo pagsinggit-singgita. No, palihog mga bata. Akong balikon sa pagbasa, that you may remember and do all my commandments and be holy unto your God. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much to God for this takna. Salamat sa imong mga katawan, Ginoo, the coming back. There's a church, bisan tod, Lord, sa kainit, sa ilang gusto sila mapahulaw. At salamat, Lord, nga ikaw naghahatag nila kadaugan. Lord, I pray that you will bless them, O Father. Ikaw nakakita sa ilang pagsakripisyo, Ginoo, pagbalik diri sa balay, tigumanan. I pray ko, Lord, nga imo silang balusan sa pilo-pilo nga panalangin. And Lord, bless this your word. In Jesus' name I pray. Amen. Sa di pa ko mo sa mensahe, dado na to sa pagampo ang atong church. Nagpray ta og a full-time music instructor, no? Dili gyud na siya ingon nga kuan. Siyempre ang allowance na dako-dako kay di ta kakita og music instructor nato para si Brother Lulong, no? Brother Jolly usay wala si Brother Lulong. Salamat ko ni Brother Jolly nga mo usay mo puli og para dili na kayo dako ang ilang trabaho ug matrain sa ng atong mga young people how to sing right, kanang makapahimaya gayud sa Ginoo og atong yampo nang Ginoo maghatag nato, no, og music instructor nga full time there is a church, no, aron siya mo train sa atong mga batanon, no, para sa kaymayaan sa Ginoo kay para sa ako ang music it's a part of service. No, it is a language of soul. So nindot kayo nagano ta gusto nga himon labi na og December do natay kantata that we can reach the soul. They will understand the simple plan of salvation nga atong imbitaron ang atong mga higala pagani sa church aron maminaw og mga kanta. And then dunay 15 minutes nga preaching about salvation, but we cannot do that kung walay tao nga mo full time mag-arrange kay dako nang trabahoon og let's pray for that mga igsoon ko sa Ginoo ang Dios mo hatag niya na og sa atong church, no, ako ni balik-balik ninyo ngay tabangin ko ninyo pagampo o kay kung mahuman na ang pandemic, and we don't know kano sa mahuman ang pandemic, but mahuman na ni, no, magsige na kog adto sa Manila kay doon na tayo extension church dito. To God be the glory. God is great and good. Nag-bless siya dito ni RG o siyang pamilya o ni Brother Lito Patinio, and doon na sila 50 ang Sunday morning attendance nila o doon na daghang bautismuhan tungod kay wa pa ko kahatag authority to baptize nila, wala pa nila mabautismuhin. So I need to go, and every other Sunday to ako dito o magtabang ko dito sa buluhaton sa Ginoo, and kinahanglan ko og tabang din so kinahanglan tag deacon sa church og ato nang i-pray og akong mga dugang assistant pastors para kini nga buluhaton sa Ginoo mosuwag ni siya. We need more workers sa church. Amen. Igsoon ko sa Ginoo ang buluhaton sa Ginoo dako o kinahanglan tag mabubuhat,
nga ihatag sa Ginoo, and let's pray for that. Okay? Og ato ta sa atong mensahe, what are the things we ought to remember this new year? No, dunay mga butang nga atong hinumduman ining bagong tuig. We need to remember kanang paghinumdom sa una kung suguon ko sa akong mama, daghan sa ipapalit nako, dapat akong hinumduman, no? Kay kung pagpalit nimo masayop ka, mubalik na sad ka, dili masakto ang imong paglakaw. Kita mga igsoon ko sa Ginoo, kita mga Kristohanon, dapat atong manumduman kung unsay mga butang nga gusto sa Ginoo atong buhaton sa atong kinabuhi, no? Agig review mga pipila na ka mga wali nako. Now remember, the power to get well is belongs to God. Ang pagkuha og mga bahandi, mga igsoon ko sa Ginoo, naa sa Dios. Ang Dios mo'y mohatag na to og kagahom. Bisag kung saon na to paningkamot, kung wala ang Dios, wala gyud tay mahimo. And then remember His purpose for allowing us to have wealth. Now, ang kwarta dugay ihatag sa Ginoo. Nanuman kung ang Kristohanon dunay daghang kwarta, mahimutang kun di ta ready, mahimutang proud. Makaingon ta nga okay ra kung walay Ginoo sa atong kinabuhi. Kung nagpalayo ka sa Dios na wala pa kay kwarta, how much more kung daghang kag kwarta? Ang kwarta mahimong mo destroy sa atong kinabuhi. Ako makita usahay sa mga Kristohanon sa diha nga aduna na sila kwarta, mahimo silang garbuso. O nagtanaw sila nga murag mahimo nila ang tanang butang bisag wala di sila mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Young people, listen to me. If you are not, kung dili ka mosunod sa Ginoo, tungod kay tan-aw nimo, mahimo na nimo, dili gyud mo padayon og bless ang Ginoo sa imong kinabuhi. Just remember this. When God start blessing you with money, be humble and be faithful. Para ang tubod sa panalangin nga gihatag na sa Ginoo nimo, mo padayon na siya. Usay sayang kayo ang panalangin sa Ginoo, we lost the blessing of God sa atong kinabuhi. Nga naman, gamay pagani nga panalangin, mausab na ang atong kinaiya. The more God is going to bless you, the more na magpaubos ka. The more nga magkig-close ka ngadto sa Ginoo. Now this is number 4. Remember God's command in Numbers chapter 15 verse 40, that you may remember. Christian, we ought to remember and do all my commandments and be holy unto your God. As Christian, we need to be holy. Dapat magbalaan ta. It doesn't mean nga perfecto ta nga tao, wala perfecto nga tao. Even bisang ako, dili ko perfecto nga tao. Pastor Tupper, dili sila perfecto nga tao. Brother Lolong, dili na sila perfecto nga mga tao. Sometimes we commit mistakes. But let's try our best to be a blessing to others. Nga naman, kay kinigisugo sa Diyos, ingon siya, that you may remember and do all my commandments. God's command. God said, remember and do all my commandments. Now, there are daghang mga commandments nga gisugo sa Diyos. Amen? But I will explain yun mga importante nga gisugo sa Ginoo. Una, mission is God's command. Right? Mission is God's command. Naigsoon ko sa Ginoo, the Great Commission is given to the church. And we are the church, the bride of Christ. The body of Christ. The church, dili ang building, kundi every saved and baptized believers inside the building, we are the church. O the Great Commission, mission is God's command. And Mark chapter 16 verse 15, and He said unto them, go ye into all the world and preach. Mark 16:15. And He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. God commanded us to preach the gospel into the whole world, in whole nation, to all creation. Tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan.
Now, what's the meaning of the gospel? O sabi itong ibalita, ang gospel. Ang gospel, it speak about death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. In other words, the meaning of the gospel, si Jesus muluwas. Walay tao nga makaluwas sa kaugalingon niya. Kung ang tao, ang atong kaluwasan, dili pinaagi ni Kristo, pinaagi sa mga maayong buhat, walay maluwas bisan usa ka tao. Nga naman, ako bisag kung saon akong paningkamot, masayop gyud ta. Usahay ang atong una-una, doon natin makita nga dili maayo. Una, makasaha ta sa atong nakita, bisag wa na to gihimo. Diba mo na mga babay, magtarong mo sa inyong sinunaan. Kaya ron, dili mo mahimo nga ahinti sa sala. Usahay ang atong palda, labaw pa sa karsunis. No, di ba? Sa atong balay, dili maglikay ta, nga dili ta mag-short, mag-short, nga naman, doon ay mga tao nga makasala. Nakabalo pa lang mo ang lalaki, ingon sila, 20% sa babae, murag lalaki. 20% sa lalaki, murag babae. Kanabang dili kayo ba, dili kayo kusog sa lust. Pero ang lalaki is 80%. Normal sa lalaki, kung magtanaw siya, kung nasa makita, mo effect sa iyang pangunahuna. Madaot ang iyang unahuna. I remember an old pastor, and then a well-known pastor, and then doon na nibisita sa iyang office. Niya siksi kayo, paggawa sa mo siyang giingnan. O niya, dak, kumusta man, tiguang naman ka, isya, di gyapon mausap, nawala ako mensahe. Kaingon mig, maibog pa dahil gihapon ka, tiguang naman ka, hapit naman ka magnumintay sa, ay, lawas rin mga kuan, pero ang unahuna, di gyapon ka kumpiyansahan. No? So, importante kayo nga atong ayuhon ang atong sinuotan. Apan maigsoon ko sa Ginoo, mubalik ta. Jesus saves. That is the Great Commission. Muna gisugo sa Diyos nga atong iwali. Nga naman, ang mga tao kung mamatay sila, nga wa sila nakasabot sa paagi sa kaluwasan, kay dili gid sila maluwas kung paghimog maayo, wagi maluwas Adto sila sa impierno. Kung tanawon nato tanang relihiyon, bisan pa diri sa Pilipinas nga mga relihiyon nga gitawag nato Kristohanon pero Christian pero dili day gihapon. Ano man, wala gyapon nila tuhuing nga si Jesus Christ mo ilang maluluwas. Diba? Daghang mga simbahan sa Pilipinas nga nagdala sa ngalan ni Kristo pero ang paagi sa kaluwasan paghimog maayo. For example, other religion like Muslim, Buddhism, when you ask them how to be saved, pareha ra gilang tubag, ngayon sila maghimog maayo. Magbinuutan aron maluwas. But kung they are honest sila ba silang kaugalingon? Ang imo silang pangutanon, kung mamatay ka karon gyud dayon sa imong unahuna, malangit ka, mas daghan ka ang imong nahimo nga maayo kaysa imong nahimo nga dautan. Ang ilang tubag, di ko kasiguro. But deep in their heart, they are sure that dili sila maluwas gyud tungod kay nasayod sila nga sila makasasala. Now what is the difference? Sa Muslim and other religion, the same, doing good works. Maigsoon ko sa Ginoo, walay maluwas sa paghimog maayo, but only in the name of Jesus. Si Jesus Christ mo sa katao nining kalibutan nga usa ka Dios nagpakatao siya, wala siya sukad makasala. Ug sa diha nga ato siyang tuhuan ug ato siyang dawaton nga atong maluluwas, madawat nato ang iyang righteousness, ma-imputed, ma-partake, maangkon ang iyang pagkamatarong. Now, in the sight of God, wala kay sala, dili ka makasala. Nga naman, that's the righteousness
of God nga imong nadawat. Ang tao mura kanis, I try to explain you about this doctrine of salvation. Nasa diha nga human nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Nadawat nimo ang pagkamatarong sa Dios. Ug kanang pagkamatarong sa Dios, maunay ni kamatay nimo, maunay imong iatubang sa Dios. So kana siya nga pagkamatarong dili makasala. But kita nga mga Kristohanon, duha ang atong mura tag kwarta ba? Kinsay naay kwarta ninyo diha kanang sinsilyo. Namoy sinsilyo diha. Pausla ko ninyo. Namoy sinsilyo. Now, tanaw na to in 1 John chapter 3 verse number 9. Okay? In 1 John chapter 3 verse number 9, ingon diri, whosoever is born of God doth not commit sin. Whosoever is born of God doth not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Kung natao ka diha sa Dios, ang pagpakatao sa Dios mo ang pagdawat ni Jesus Christ. Amen? Dili ka makasala. Pastor, sabot pasabot nimo, dili ko makasala kaya yes, dili makasala ang imong side ang righteousness of God kay humanadaan na. It is made by Christ. It is a righteousness nga iya sa Dios ang imong lang gihimo imong gidawat nga imong maluluwas. That's the side ini kamatay nimo, that's the life nga imong iatubang sa Dios, and then you have the right to enter into heaven kay you are sent, wala kay sala in the sight of God because of Christ. It is done by Christ, it is made by Christ nga imo lang nadawat. Now other righteousness is our own righteousness. Ako Kristohanon ko, doon ako'y God's righteousness through Christ by faith. And that's, kanang akong righteousness, dili makasala. That's what the Bible says. But my righteousness, mo ni inyo makita sa akong pagkatao. Dili niyo makita ang akong, it's God's righteousness, that righteousness that belong of Christ. Di mo makita niya na, inyo makita ang akong pagkamatarong. Muna magtarong ta, kami tag, muna'y luwas, muna'y Kristohanon. Bati kay kinaiya, nagbinuang, makita na sa mga tao, pwede ko makasala, right? Pero, murag hari ba? Sa side, kamong nakaagig hantak sa una, kabalo mo sa nang hari, no? Di ba? Nang side sa kuwen, sa kwarta, na'y hari, na'y corona. Okay? Ang tao, doon ay God's righteousness. Munang hari, dili makasala, ingon sa Bible. Ug atong pagkamatarong mo ni makita sa mga tao. Maigsoon ko sa Ginoo, ang atong pagkamatarong ingon sa Bible, mura na siya trapo nga nahugawan. Di na mo'y makasud sa langit. Now, doon ay mga tao nga nung dili sila kasulod sa langit, nga naman, bisa nagtuo sila ni Christ, kay wala nila gidawat si Kristo nga ilang mangluluwas. Nagtuo sila si Kristo is God, si Jesus Christ, tinuod siya, is real, pero wala nila gisalikway nila si Christ nga mo'y ilang pagkamatarong. Now, this is very important. We need to preach the gospel. Why? Because Jesus saved. Amen? Kung atong iwalay ang mayong balita, hinautot nga inyong nasabtan nga atong pagkamatarong duha. Your own righteousness, o righteousness nimo nga belong of Christ, that's God's righteousness nga imong nadawat, na imputed nimo, na angko nimo. Og ini kamatay na ako, dili ning akong pagkamatarong, akong iatubang sa Dios. Kay kung akong pagkamatarong, akong iatubang sa Dios, di ko kasulod sa langit. Nasabtan ba ninyo? So, therefore, ang atong maayong buhat, dili na maoy makapasulod nato sa langit.
And that's the reason why, maingon ta, once you are saved forever. Why? Because that's not my own righteousness nga may makasaka sa langit. This is the life of Christ, the righteousness of Christ nga akong nadawat, mo'y makita sa Dios ug makasuod ko sa langit. But how about my own righteousness? O nagtarong ka sa imong kinabuhing Kristohanon, God will reward you. Iya kang tagaan og mga ganti dito sa langit. O ba, minsan, mao day pastor, kung ana day na sa to pa, magpakasala na landay ko. Kung tinuog ka na luwas, anak ka sa Diyos, bunalan ka sa Ginoo. Pero, ingon sila, naman po sa Bible, pastor, nga, patay ang pagtuo sa James, di ba? Patay ang pagtuo kung walay buhat. Pero mautana ko ninyo, kinsa may makabuhi sa pagtuo? Mag-illustration tra, dari makmak, dari. Pwede ka mo higda? Okay ra sa imo? Sinaw ro ba kay kagbuhok? Higda ba, ha? Diya, para makita kanila. Kana mura kag patay ba? Oh. Naboy patay nga. Patay gyud. Oh. Kini siya, patay ang pagtuo kung walay buhat. Mautanan ko sa inyo, ngano namatay man, kaning patay, mabuhi ba siya kung mabuhat siya? Kasi mo tubag ninyo, dili ko makabuhi sa patay, inko, patay, trabaho, aron mabuhi ka. It cannot be. Ngano nga matay siya, kay wala siya'y kinabuhi. Right? And in the first place, ngano wa siya'y buhat, kay patay siya. O saan aron mabuhi siya? He need the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ang naan niya ang kinabuhing dayon. Right? And that, kana po noon nga verse, nagisgot na sa Kristohanon nga nag-ampo. Ngayon siya, Brad, ampo ko nga, tabangan ka sa Ginoo, makakaon ka. Kay during that time, ang mga Kristohanon, gi-persecute sila. Mingon sila, mag-ampo ra ko, nga makakaon ka. Ingon si James siya, patay ang inyong pagtuo, tabangay ninyo. Kay kumiyong kag, Brad, nagtuo ko, Brad. Tabangan ka sa Ginoo. Pero wala ka mo tabang, patay ang imong pagtuo. So kung doon ako na'y Kristohanon, magpatabang ni mo, yung parehas missionary ba? Missionary, mag-pray lang may nga, supplyan imong needs. Patay ang atong pagtuo niya kung di ta mo tabang. But this man diri nga patay pa ka? Dili gini siya mabuhi, kay ako siyang suguon. Kita mong patay nga nagtrabaho. Mudagan mo. Ang iyang kulang, kinabuhi. Unsaon nga mabuhi siya? Dawaton niya si Jesus Christ nga iyang maluluwas. Now, it is very wrong doctrine nga mo padayon ta, maghimo tag maayo, aron maluwas ta. Aron mabuhi ta. Wala gid mahitabo nga ang patay aron mabuhi patrabahoon nimo. Ang imong buhaton ug una tagaan og kinabuhi. Aron mo trabaho siya. In the Bible do na tay gitawag chastisement, bunal. Kanang bunal lagi sigot na sa katawhan sa Dios. Kung Kristohanon ka, di ka magtarong, di ka musunod sa Dios, bunalan ka sa Ginoo. Kung musunod ka sa Dios, panggaon ka sa Ginoo. If you are a businessman, and musunod ka sa Ginoo, ipakita sa Dios nga mas dako ang imong panalangin ngadto sa uban. Daghang kong mga businessman nga nakita sa una, na-save sila, wa sila musunod sa Dios, o mga tao, mga dagkog yuta, o mga tao nga diin, mga gwapo og trabaho, apan sa diha nagpalayo sila sa Ginoo, nakita nako ang bagbunal sa Ginoo nila. So, kini nga patay, dili pasabot, mabuhi ni siya, kung motrabaho siya kay ang patay, dili gyud motrabaho. Right? Wala ko kitag patay nga ni trabaho siya, nya nabuhi siya. Ang patay, patay gina siya. Di ka kasugo sa patay, kasulay mong sugo sa patay. It is wrong doctrine nga mabuhi ka ang pagtuo, buhi kung trabaho. Yes, that context is right. Nga naman, kung ang tao ni trabaho, buhi gina siya. Diba? Kung tinood mong luwas, lagi mo'y binuhatan. Nga naman,
kay buhi mo. Pero patay mo, magresulta sa imong buhat nga, wala gid kay maayong binuhatan. Bisag kung saan mo, wala gid kausaban ang imong kinabuhi. What's the problem? You are dead. Pero, dili pwede nga ang patay, imong sugoon, aron mabuhi siya. Salamat, Brad. Salamat, ha? Nabuhi na ka? Pareha panalitan sa bata. Ang atong anak, ato ng sugoon, ngano ato manggisugo? Ngano ato manggisugo? Kay atong anak. Ang anak sa Diyos, sugoon sa Diyos, we have the right, God has the right nga musugo nato kay ato siyang amahan. Dili pwede ang anak sa akong silingan, akong sugoon. Muta kita mo sunod ta sa sugo sa Dios kay anak ta sa Dios. Kung dili ta mo buhat sa gisugo sa Dios, bunalan ta sa Dios pero anak gihapon ta niya. Amen. Kinsa man ninyo pag gisugo mo sa inyong amahan, mayon inyong amahan, dili ta ka anak na ka sa silingan. Dili mahimo na anak gihapon ka. Busa dili na tinuod nga ang kaluwasan faith plus work. That's wrong. Ingon sa Bible, if that's your doctrine, ingon diri sa Galatians chapter 4 verse 5. Galatians chapter 4 verse number 5:4. I'm sorry. Galatians chapter 5 verse 4. Kinsa nga tao ang iyang pagtuo ang kaluwasan pagtuo plus work, it means kana nga tao not fully commit himself to the Lord Jesus Christ. Actually, iyang gisalikway si Kristo 100% nga si Kristo ra ang makaluwas niya. Now, if you want to be saved, you need to accept and receive Jesus Christ and believe in Him 100% that He can save your soul. Amen? Now, what for example, dunay usa ka tawo nga nagto. Kamo na punduha be, mga gwapo bitaw mo, dagan, kamo duha ba? Lele. Diri mo. Dito ka usa. Okay? Panalita na example lang, ang iyang pagtuo nga nituo siya sa maayong balita. That's the gospel. Ang gospel si Kristo gilubong na banhaw. Matay siya, gilubong niya, nabanhaw siya. Unsa may pasabot na nga si Kristo makahimo pagluwas. Gidaog niya ang kamatayon. And He is our only Savior. Ang iyang ituan, nga si Kristo ra gyud ang makaluwas niya. Walay lain. Pinaagi sa pagtuo. Siya ang iyang ituan nga maluwas siya. Mutuo siya ni Kristo, nga si Kristo Diyos. Pero ang iya pong gituhuan nga mopadayon siya og himog maayo aron maluwas siya. Sa to pa 50-50. Siya ang iyang gituhuan nga si Kristo ra gyud moluwas niya. Human niya madawat si Kristo, naluwas siya. Nagtuo siya nga doon na siya reservation in heaven og anak na siya si Diyos. Siya, nagtuo siya nga kung mulahutay siya, maluwas siya. Now what's the Bible says? Unsa gani diferensya ni? Siya faith plus work. Faith plus lahutay. Siya faith ra gyud. Isa pastor sa ato pa day kung magbinuang day ko, luwas na day ko. Kung tinuod yung kang anak sa Diyos, bisa pag magbinuang ka, makasala ka, luwas yung ka. Pero bunalan ka sa Ginoo, kastiguon ka sa Ginoo, aron mo balik ka niya pag-alagad sa Ginoo. Pero kung dili ka tinuod anak, kay patay ka, wagi kay maayong buhat. Ipo ka bunalan, kay di maka-anak sa Diyos. Bunalan din na nimo anak. No? Pero kung sa maingon sa Bible, pariha ba sila luwas? Nidawat ko ni Ginoo pastor niya, nagtuo lang siya nga ang iyang kaluwasan, faith plus work, pariya siguro sila luwas. Kisa inyo nyo pariya luwas. Atong tanahon ng Bible. Now, ingon sa Bible, there is Galatians chapter 5, verse number 4. Ingon sa, Christ is become of no effect unto you. No effect unto you.
Whosoever of you are justified by the law. Doon ay nagtuo sa una ni Christ, nagtuo sila, pero nagtuo sila nga mutuman sila sa napulo kasugo, aron sila parte sa ilang kaluwasan. Ingon siya, you are fallen from the grace. In other words, Christ has no effect unto you. Na disgrasya pa hinoon. Nakadungog na unta nga si Kristo mangluluwas, pero faith plus work. The Bible says you are fallen from the grace. Amen? In other words, you are not saved. Right? Now, maigsoon ko sa Ginoo, diri sa Pilipinas, tanan nagtuo sa Ginoo. But they are not saved. If dili nila masabtan ang gospel, ang maayong balita nga si Kristo muluwas. Sa diha imong dawaton si Jesus Christ, muluwas siya nimo. Diha dayon. That's the good news. That's the gospel. Muna itong iwali, muna gisugo sa Ginoo kanato. Sa mo ganoon ta, luwas po siguro sila, pastor, oy, kinigtuog na sa Ginoo. You are wrong. That's what the Bible says. They are not saved. Dapat ilang saligan si Jesus Christ nga ilang maluluwas, bisag unsa pa ilang relihiyon. They are not saved kung ang ilang pagtuo nga faith plus work. Now what is the good news? Ang maayong balita. Kana lang word nga maayong balita, kung moingon ko. Nagwali ko sa maayong balita. Minko, pastor, unsaon man maluwas, dapat mutuo mo ni Kristo og maghimo mo og maayo. Nya, pastor, makasiguro tanan sa wala pa'y siguro. Di na maayong balita. Nasabtan ba ninyo? Tanang mga tao, kung ato silang pangutanon, ingon sila, aman mo, isa nagwali mi sa maayong balita. Ako silang pangutanon, unsaon man ang tao maluwas, siya, mutuo ka sa Ginoo og mga lagad ka, na ikaw, nakasiguro na ka sa kaluwasan siya, way makasiguro oy. Yan, nagwali ka sa maayong balita, nagwali ko nga ang kaluwasan, way kasiguruhan. That's not the good news. Kung ato mo sa ospital, kung kadungog mo sa inyong relatives nga na ospital, yamingon na doktor, ulian na siya, sigurado yun. That's the good news. Unsa man, ang atong parente, ang imong inahan, ulin sa, wa pa'y siguro, ingon ang doktor, mudagan na kag, oy, may mayong balita, unsa man, atong silingan nga na ospital, atong parente, wa pa'y siguro maluwas. May ba ng balita? Diba, dili na mayong balita. Tengok, salamat, balihog, lingkod mo. Ang kaluwasan, libre, walay bayad. That's the good news. Amen? Ang kaluwasan, kung bayran, dili na good news. Ang mga tao, nagtuo sila, ilang bayaran silang mayong buhat, aron sila maluwas. Ilang bayaran sa ilang pagpaningkamot, hangtod sa kahangturan, aron maluwas sila. Kung mo report ko ninyo diri, muingon ko dinhi, good news. Ang isda sa merkado, tag 100 ang kilo. Siguro kung lapu-lapu, good news na. Sa mga isdaan ko, bisag unsa, tag 1,000 ang kilo. So nabuang man siguro ka, pastor, dili na good news. Ay, unsa may good news? Mudagan kayo ko, ang isda, libre na. Amen? Ang atong kaluwasan, libre, walay bayad. That's good news. Muna'y mahiyong balita. O kundi na to iwali ang mayong balita, ang mga tao maimperno sila. Mato sila sa linaw nga kalayo, on we must preach the gospel. Christian, how about your loved ones? Ayaw pag unahuna ang akong loved ones, pastor, kaning pamanin siya, kaning relihiyoso man siya kayo. How about your father? Pastor, relihiyoso man kayo na akong papa, buutan kayo na. Kumutano nimo unsang paagi sa kaluwasan, maingon siya, maghimo kog maayo. Siguro 100% that man, I will not judge them, but according to the word of God, they are judged already. Ang mga tao nagtuo sila, ini kamatay nila, hukman sila, timbangon ilang good works og ilang maayo og daotan nila nga buhat. Nya hukman na sila dito. Pinungon sa Bible, wa pa ka mamatay, gihukman na kadaan. Aha ka padulong. Now we must preach the gospel, that's God's command. The meaning of the gospel in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 4, Jesus saves. How to obey God's command in mission, known by sharing the gospel. Every Christian is responsible to share the gospel.
In Romans chapter 1, verse 14 to 16, ingon siya, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Apostle Paul said, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians. Utangan ta. Utangan ta sa mga tao nga atong nailhan. Utangan ka sa imong mga silingan. Utangan ka sa imong mga minahal sa kinabuhi. Makabayad lang ka sa imong utang kung imo silang masuginlan sa maayong balita. Ang maayong balita nga si Kristo maoy mangluluwas. We must share them. We must tell them. And Ezekiel chapter 33 verse number 6, but if a watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, and if the sword come and take any person from among them, and is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. All saved person are watchman. Kita tanan nga mga Kristohanon, magbalantay ta. Kung siya, kung kita ka kakuyaw, dili ka musulti nila, ang ilang dugo, ibutang diha sa imong kamot, and take that any person from them. Now, we need to give warning to all the people we know about. Dapat ato silang sultihan. We become guilty of their blood, then if we will not share the gospel to them. Kung panalitan, nagsakay kag truck, nakita kag bomba dito. Kita gyud ka nga mobuto ni bomba, tinuod gyud nga bomba nya, nigawas ra ka. Nidagan ka, ang tuwa dito imong amigo nakasakay, ang imong minahal sa kinabuhi nakasakay, ug wa gyud ka mosulti. What kind of person you are? Pagbuto, ingon siya, patay sila. May ganing nakabalo ko. Pero you have the responsibility to tell them. Now, kung doon ay bomba sa truck, kung mabuto, siguro mamatay ang uban, masamad ang uban, pero mas grabe kayo ang imperno. Kung ang tao maimperno siya, musinggit siya, muantos siya sa grabe nga pagantos. But God, He provided a place for everybody, what we called heaven. Kung tungod kay dili ta mosulti nila, kung tungod kay wa ta magtarong sa atong kinabuhi, maimperno sila. Maigsoon ko sa Ginoo, we are all watchmen. Ang ilang dugo nasa atong kamot. Ang ilang kalag paninglan ta sa Ginoo. We need to tell them. We become guilty of their blood if we will not share the gospel to them. Amen. Salamat ko sa mga Kristohanon, ang uban ninyo, nagtuon mong sulwining. Igsoon ko sa Ginoo ato ng padayonon. Now, number 2, how to fulfill this command. Una, by sharing the gospel. Start from your neighbors, from your friends. Pastor, di ba bugal-bugalan tayo? Yes. Tinuod yun ka na. Kung musunod ka sa Ginoo, daghang pagbugal-bugal. Pero deep in your heart, there is joy and peace. O ang Ginoo, nalipay niya na, and God will reward you, and God will hatag siya og mga ganti nimo dito sa langit. Amen? Mas maayo pa na bugal-bugalan ta kay naghimo ta sa buluhaton sa Ginoo, kay gibugal-bugalan ta kay naghimo ta og daotan. And number 2, not only by sharing the gospel, number 2, by giving for mission. Masay mahadlo ko magwali nini. Kay basing ma-open ang uban. No? Now, mission is God's command. Our Lord Jesus Christ commanded us to preach the gospel into the whole world. We can fulfill this command by supporting our missionaries in every countries. Imposible kayo nga pwede ta makawali sa tibuok kalibutan. Lisod kayo na buhaton nato. But we can fulfill this command by supporting our missionaries. And it brings great blessings sa atong kinabuhi. Maghatag nig dagko nga panalangin sa imong kinabuhi kung mosunod ta. It is the promise of God. Luke chapter 6 verse 38. Give and it shall be given unto you.
good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet, with all it shall be measured to you again. Give, and it shall be given unto you. Hatag, kay tagaan ka. Dinasok, tinantan, awas-awas, o gibutang sa Ginoo diha nimo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Kung nagpugas kag dinagagmay, tinagagmay sad imong maani. Kung nagpugas kag dinagko sad ang imong maani. Amen. This is the word of God. In Mark chapter 10, verse 29 to 30, and Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel. Musunod ka sa Ginoo, dunay mga tao, usay, salikway ka sa imong mga igsoon, salikway ka sa imong ginikanan, sa imong inahan, sa imong anak, mawan-an kag kabtangan, for the sake of the gospel. And verse 30, he said, but he shall receive 100-fold. Now in this time, kung musunod ka sa Ginoo, mawan-an ka, usay, prosecute ka, pero ikaw ng Ginoo, but he shall receive 100-fold. You know what is, how much 100-fold? 100 times 100 is equal to 10,000%. That's the highest interest nga ihatag sa Ginoo nimo. Siya, and lands with persecution and the word to come, eternal life. Now in giving, duha ang madawat nimo nga mga panalangin. Una, in this world, kining kalibutan na. God will bless you with money. God will bless you with lands. God will bless you in material things when you give permission. And he said, in eternal life, in heaven. Amen. So kaduha ta mo dawat. Kasara to buhaton. Naigsoon ko sa Ginoo. In this word, muhatag ta antod sa pagbalik sa Ginoo. And God will reward us. He will bless this life. And He will give you reward in heaven, in eternal life. Another promise sa Ginoo in Proverbs 11:24. There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. And there is that scattereth, grabe, nagsabwag siya, but yet increaseth. That's the word of God. That's the promise of God. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Christian, pamita mo, listen to me carefully. If you are truly saved, you are under the law of God as God's children. If you want to prosper materially, give permission. And the word of God said, there is that scattereth, nagsabwag sa, and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Ang dili paghatag makapurdoy. Ang dili pagsunod sa Diyos makapobre siya. And that's what the Bible says. Napangutana, kanus anato ihatag pastor ang atong offering. Na diri sa Bible ang faith promise offering kanus anato ihatag in 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Now concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye upon the first day of the week. What's that? Sunday. Amen. Ang atong faith promise offering atong kuhaon every Sunday. Dili kolektahon. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Every first day of the week. Now, the promise of God, kung faithful ka sa paghatag sa atong faith promise offerings, because it is God's command. You can fulfill this God's command by sharing the gospel. Not only by sharing the gospel, but by giving your money para sa pag-support sa buluhaton sa Ginoo. All our money nga atong ikuha sa faith promise offering, the last offering every Sunday morning, every service, yung brown ang envelope mo na inyong sudlan,
ihulog niyo all that money goes to mission. And God, He promises, kung faithful ta nga magahatag niini. Ingon sa in Proverbs 28 verse 20. Here is the promise of God. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. The reason why we are not, involved in giving for mission because we want more money. Gusto ta madato ta kadali. Dali ta madato. Ingon sa pulong sa Ginoo, but you are not innocent. But God promises, a faithful man or a faithful woman shall abound with blessings. In other words, kung masunod ka sa Ginoo, nag-promise sa nimo, mo abound ka. Un-un ka sa Ginoo og mga panalangin. Amen? Kung imong sulayan ang Ginoo, dili ka magmahay. Many times, sa akong una-una, mag-una-una ako, bisan ganina naligo ko yung koon sa ka, Lord, no? Kung wala ko musunod nimo. When I drive my car, ganinang buntang yung ko, Lord, unsa ka, kung ako musunod nimo. Wa ko muhatag sa akong promise nga I will be faithful in my tithes and offerings. I will not drive this car. Siguro kung sulduhan ko og 400 a day, 500 a day, 300 a day, nindot na kayo na. Salamat ko sa Ginoo. Wala akong magunahuna nga Diyos mag-bless na ko abundantly. But God knows in my heart, I want to help the work of God. Either there is material blessing or not. But God is good. He is faithful. Ano siya? A faithful man shall abound with blessing. Amen? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong pulong. Lord, ako nag-pray nga ikaw mag-bless niya to Ginoo. Nga masabdan to sa mga tao. Ikaw, Ginoo, mo'y tag-iya sa panalangin. Salamat, Lord, sa mga Kristohano, nisunod sila, nisugot sila. Huwag nakita nila ang dakong kausaban sa ilang kinabuhi. But Lord, sometimes, bisag musunod binimi, doon ay mga pagsulay. Kung magpadayon kami, Ginoo, to follow you, ang makita ang mga blessing sa among kinabuhi. In Jesus' name I pray. Amen. Okay?